Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa nakaraan mula sa 3 taon na kalipas upang maging top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya halika na't ating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Dreaming Fruit, Ryan Paula, Montserrat, Wilfred Katubig, King Kuyay, User D at sa lahat ng mga viewers natin diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Ang nakaraan. Sa pagsisikap at walang tigil na pagsasanay ng ating MC sa training area ng 5 araw, sa wakas ay nakuha niya rin ang Chi Energy na abilidad. Bukod dito, nakuha niya rin ang titulong Weapon Expert na may malaking pakinabang sa pakikipaglaban. Higit sa lahat, nalaman natin na ang sandatang naaangkop sa ating MC ay ang firearm types. Abangan! Pagpunta ng ating MC sa Mirror Mystery Zone na kung saan ang arena ay naroroon, dito nagaganap ang pakikipagkompetensya sa pagitan ng mga manlalaro. Minaliit ang ating MC dahil siya ay baguhan. Mananalo ba ang ating MC dahil sa kanyang abilidad na nakuha, o hindi dahil sa trauma niya noon sa takot niyang pakikipaglaban na naging sanhi ng panginginig ng kanyang mga bente? Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Sa kabilang banda, ang ating MC patungo na nga sa bilihan ng kagamitan upang bumili ng kanyang gagamitin na sandata sa kanyang pagpapa-level up. Kanyang paglalakad may 2 taong nag-uusap. Sabi ng isa, kung narinig mo na bang ang bilang ng mga manlalaro ng Metaverse ay umabot na sa 10 milyon? Sagot naman ng isa, talaga, ilang araw pa lamang ang nakalipas, meron na kaya ang VR shop na mga sapat na kagamitan na nakaimbak? Tanong nito. Tugon naman ng lalaki na ang mga manlalarong nag-order ng maaga ay natanggap na nila ang kanilang mga kagamitan binili. Pero ang mga manlalarong huli na nag-order ay kailangan pang maghintay ng 2 pang mga araw. Habang patuloy sa paglalakad ang ating MC upang bumili sa equipment store, ang ating MC ay namili na ng kanyang mga gamit na kanya gagamitin sa makikipaglaban. Binili niya ang isang whiteboard pistol na isang mababang antas na nagkakahalagang 500, at 3 kahon ng mga normal na bala na nagkakahalagang 300, at kasama sa kanyang binili ay ang dagger na nagkakahalaga ng 1,000. At nagpasalamat na ang nagbebenta ng kagamitan. Habang ang ating MC ay nabigla at animoy tatakasan ng kanyang kaluluwa sa sobrang mahal ang mga kagamitan na kanyang binili kahit na ito ay mga nasa mababang antas. Anya ang palitan ng Metacoin, currency ng laro, at RMB ay $1:1, na nangangahulugan na kailangan mong magbayad ng 1,000 yuan para sa lahat ng ito. Dagdag pa niya na kung saang laro ang magbebenta ng kagamitan sa mga baguhan at manghihingi ng 1,000 yuan para dito, sabi pa nga niya na Metaverse, sobrang kasakiman mo. Sabi naman ng nagbebenta, pakiusap pakikumpirma ang iyong baniling kagamitan. Kaya naman agad na hinawakan at kinuha na ng ating MC ang dagger upang kumpirmahin. Matapos niyang kumpirmahin at matingnan ang kakayahan nito, na sabi niya na lang na hindi na masama at katanggap-tanggap ito dahil mapapakinabangan niya ito sa gagawin niyang pakikipaglaban. At lumabas ang system na nagsasabing bilang weapon expert, ay maaari mong gamitin ang anumang sandata para gayahin ang attributes o katangian ng ibang sandata na iyong ginagamit. Sa paglabas ng system at sa ibinigay nitong impormasyon, natanong ng ating MC sa kanyang sarili na maaaring ang title niyang ito ay hinahayaan siyang magamit ang Chi Energy sa ibang mga sandata, bukod sa isang sandatang pinakamahusay na naaangkop sa akin. Samantala sa Mirror Mystery Zone Company, nagtitipon ang mga manlalaro. Ang Mirror Mystery Zone ay isang arena para sa mga manlalaro upang mag-upload ng kanilang karakter sa board ng mga rangkang upang hamanin ng ibang manlalaro para makakuha ng kasanayan at metacoin ng mga manlalaro sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng one-on-one. Pagtapos magbayad sa paglalaro dito ay kanilang inilalagay ang kanilang upload na karakter para ma-challenge ng ibang manlalaro, kaya ang ibang manlalaro ay maaaring makipagkompetensya sa karakter na kanyang napili. Kung ang mga tagapagkompetensya ay nanalo, maaaring makatanggap ng lahat ng metacoin na gantimpala ang isang manlalaro, at kabilang din dito ang katumbas na mga puntos ng kasanayan na meron ang isang manlalaro. Bukod sa mga ito, kung ang manlalaro ay natalo, ang pambayad na ibabayad niya para sa challenge ay maidadagdag sa gantimpalang matatanggap ng nanalo sa laro. Samantala inilagay na ng ating MC ang kanyang baniling sandata sa lagayan bilang paghahanda, at ito'y nagpatuloy sa paglalakad upang tumungo sa Mirror Mystery Zone. Anya habang naglalakad, kung siyang dami mong metacoin ay ganun din kataas ang makakamit mong ranggo at matatanggap na gantimpala.
Samantala sa Mirror Mystery Zone ipinakikita ang mga ranggo ng mga manlalaro mula sa top 1 pababa. Dito ipinakikita rin ang kanilang mga guild na kinabibilangan at mga gantimpalang matatanggap kung sila ay matatalo. Upang makapag-challenge sa Mirror Mystery Zone ay kailangan ng dalawang kinakailangan na dapat taglay ng mga manlalaro. Una, dapat ang antas ng mga manlalaro ay dapat nasa 5 antas at mas mababa pa na level ng challenger o ng ipinakitang karakter sa board ng rankang. Pangalawa, magbayad 10% ng kabuoang halaga na gantimpala bilang bayad sa pakikipagkompetensya ng manlalaro. Habang binabasa ang mga patakaran ng Mirror Mystery Zone, nasabi ng ating MC na dahil siya ay nasa unang antas at nagawa niyang makuha ang chi energy hinahayaan siyang makipagkumpetensya sa mas mataas na antas na manlalaro. Dagdag pa niya na ang lugar na ito ay tamang-tama para sa kanya, napukaw ang atensyon ng ating MC at napatingin sa 2 taong nag-uusap mula sa di kalayuan. Sabi ng isa ang hirap paniwalaan na ang hirap makipagkumpetensya sa arena ng Mirror Mystery Zone, habang ang ating MC ay nakikinig lang sa kanilang pag-uusap. Dagdag pa ng lalaki habang naglalakad ng nakayuko ang ulo sa pagkabigo. Na hindi lang ginastos niya ang lahat ng kanyang pera kundi pati na rin ang kanyang pinahirapan ipunan na antas ay na-reset kasama sa kanyang pagkabigo sa pakikipaglaban sa arena. Sabi naman ni Blue Hair sabi niya hindi yun ganun kalala, kung mamamatay ka sa dungeon mawawala rin ang lahat ng iyong mga kagamitan. Sa kabilang banda nagpapatuloy lang ang ating MC sa paglalakad papunta sa room na kung saan nagaganap ang arena nang mapansin siya ng 2 taong nakaupong wariway may inaantabayanan. Sabi ng isa sa kanyang kaibigan kay Gang, na tingnan mo yun isa na namang level 1 na manlalaro ang nandito para makipagkumpetensya. Ang sabi naman ni Gang na nagdala pa siya ng pistol bilang sandata. Dagdag pa nito hindi niya ba alam na ang pangmalayuang mga sandata na may panukat ay kinapopootan sa metaverse. Habang ang ating MC ay patuloy lang na naglalakad, nasabi pa ng lalaki na ang ating MC ay hindi man lang kumpleto sa kagamitan, sa kanyang palagay may isa pang panibagong baguhan na pumunta rito para subukan ang Mystery Zone. Dagdag pa ng lalaki nang ang mga manlalarong tulad niya ay maaaring mawala ang kanyang mga pambayad sa mga hamon at pakikipagkompetensya at aalis na lang kaya naman nasabi niya pang hindi siya ang kanilang hinahanap, pang mamaliit niya sa ating MC. Lingid sa kaalaman ng lahat siya ay naiiba sa mga baguhan buhat nang makuha niya ang chi energy at nakuha rin ang titulong Wayne Expert na may malaking pakinabang sa pakikipaglaban. Pagdating ng ating MC sa room agad niya namang pinindot ang asol na bagay, agad naman siyang nakakita ng kanyang hahamunin at agad naman siyang nakakita ng isang manlalaro roon sa list ng system para makipaglaban at subukan ang kanyang mga kakayahan sa paggamit ng kanyang sandata kasama ang kakayahan niyang chi energy at weapon expert niyang titulo. Kasunod nito lumabas ang system na nagtatanong, kung sigurado ba siyang hamunin ang uploaded na karakter na may pangalang, Cruel World. Sa pag-iisip ng ating MC na sabi niyang sabihin, mayroon ka bang pagpipili ang paraan ng pakikipaglaban para makapag-level up? Habang naaalala ng ating MC ang nakaraan niyang pakikipaglaban, na kung saan ang ating MC ay sinasabihan ng isa lang itong laro hindi totoo, bakit ka natatakot sa pakikipaglaban? Sabi ng kasama nito, natigilan mo ang panunukso sa kanya, baka maihi siya sa kanyang pantalon. Sabi naman ng isa kung ganun ipakita mo kung paano ka maiihi sa pantalon sa isang laro. Habang ang ating MC ay nanginginig at nagagalit na nakatayong hawak-hawak ng isang espada sa mga ginagawa sa kanya ng ibang manlalaro habang siya ay pinagtatawanan at pinagtutlungang kutsain sa kanyang kalagayan. Pero iba na ngayon, noon pinili niyang maging casual gamer lamang dahil wala siyang sapat na oras upang maglaro, at higit sa lahat takot na takot siya dati sa pakikipaglaban. Dagdag pa niya na ang kanyang mga tuhod at benti ay hindi makatulong sa panginginig habang makikipaglaban, sa kalagitnaan ng pag-iisip kinuyang nga ang kanyang kamay at nag-iwan ng matalas at determinadong tingin sabay pindon ng yes sa system para makipaglaban na sa isang manlalaro. Anya ng ating MC na ang pakikipaglaban ay hindi maiwasan dito, kailangan niyang malampasan ang kanyang pagkabalisa. Nang mapindot niya ang yes agad namang lumabas ang notification na nagsasabing ang Metacoin mo ay nabawas na ng nagkakahalagang 100. At na-transfer na sa arena. Pakiusap manatiling nasa Mirror Mystery Zone. Habang ang ating MC ay unti-unti nang naglalaho at dinadala na sa arena. At makikita na nga nating napunta na ang ating MC sa arena at nakikita na rin natin ang kanyang makakalaban,
Habang ang system ay nagsasabing ang paglalaban ay magsisimula na sa loob ng 10 segundo. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga katagalog ko. Pasensya na kung di agad ako nakapag-upload dahil sa naaliw ako sa pagbabasa ng mga comic mga katagalog ko, salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Abangan! Pakikipaglaban sa arena sa pagitan ng may mataas na antas ng manlalaro, mananalo nga ba ang ating MC o hindi dahil sa panginginig ng kanyang benti, paano niya kaya malalampasan ang takot niyang nararamdaman dulot sa nangyari sa una niyang buhay? Ano kaya ang magiging reaksyon ng ibang manlalaro sa labas ng arena at lalo na yung nang maliit sa ating MC?